Sa dinami-rami nga ng version ng adobo, ito na nga raw ang pinakamasarap. Pinatuyong adobo. Sa version namin, umpisahan muna sa pagpaparboil. Gumamit dito ng malakas na setting ng apoy. Nagpakulo ako dito ng sapat na dami ng tubig. Maglagay ng dahon ng laurel. Sunod nang ilagay itong liempo ng baboy. Bakit pa kasi kailangan i-parboil? Dahil nga sa frozen ang ginamit ko liempo dito. Nang sa gayon, matanggal yung hindi kaayayang amoy at lasa nito. Kung sariwa naman ng liempo, hindi na kailangan i-parboil. Ito namang mga bula na nakalutang sa tubig. Tanggalin na lahat yan. Nang sa gayon, hindi na ito dumikit sa liempo. Para hindi ko na kailangang hugasan. Nahugasan ko na kasi kanina itong liempo bago i-parboil. Matapos ngang mapakuluan ng 5 minuto, hanguin, saka na itabi. Ito namang tubig na pinagpakuluan, itapon na yan. Sunod nang gawin dito, isisir muna ang liempo. Tanggalin muna to, dahon ng laurel. Timplahan ng 1 kutsarita ng patis. 2 kutsara ng tubig. Haluin saglit. Takpan-takpan. Saka na itulutuin hanggang sa matuyuan na ng tubig. Patuloy din na balik-balik pa rin. At pagka ganyan na nga yung itsura nito, gumamit na dito ng medium setting ng apoy hanggang sa mapagmantika ng liempo. Yan o, nagmamantika na. Ilagay na ang bawang. Gisa-gisahin lang ang bawang hanggang sa maamoy na yung bango nito. Napag-aralan ko nga na para hindi manikit at maganda ang pagmamantika nitong pinatuyong adobo, dapat pala talaga hindi binabalatan ng bawang. Kahit pa sabihing non-stick ang ginamit na lutuan, maninikit talaga yan pagka binalatan ng bawang. Yan, mabango na yung bawang. Timplahan na ng toyo. Maglagay na rin ng paminta. 2 piraso lang nito, yung pinaggamitang dahon ng laurel kanina. 1 tasa ng tubig. Halu-haluin, takpan, saka nahayaang kumulo at patuloy na lutuin ng 30 minutos sa pinakamahinang apoy. Huwag din mag-alala na baka maubusan nito ng tubig. Pinakamahinang apoy kasi yung gamit natin dito. Kaya yung singaw ng tubig at mga rekado, pabalik-balik lang yan sa lutuan. Masarap talaga yung pagkakapalambot pagka ganito yung pagkakaluto. Subok na yan. Pagkatapos nga ng 30 minutos, balik ta rin para naman pantay ang pagkakaluto dun sa kabilang panig. Timplahan na ng suka. Takpan, patuloy na lutuin ng 15 minutos. Gamit pa rin dito yung pinakamahinang setting ng apoy. Matapos nga ang 15 minutos, kasarapan na yung lambot ng liempo. Maglalagay ako dito ng konting asukal lang, pambalansin ng lasa. Konting chicken powder din. Ngayong napalambot na liempo, gumamit na dito ng medium setting ng apoy. Patuloy lang halu-haluin hanggang sa mapalapot na nga yung sarsa nito. Tikman para may husto ang lasa. Manyaman eh. Sa mga gusto ng may sarsa, okay na yung pagkakaluto nito. Pero kung gusto na mas tuyo pa ang pagkakaluto nito at mas nagmamantika, patuloy lang ang paghahalo hanggang sa makuha na yung gusto na pagkakaluto nito. Pinakapanghuli, lagay ng siling labuyo at saka ito, mga onion rings. Mabilis na lang to. Halu-haluin hanggang sa maamoy na yung bango ng sibuyas. O yan o, may kaluto na. O ready to serve na to. As ng kanyaman, subukan nyo man.